ako perfect na ina. Hindi ako perfect na ina. Nagagalit ako. Nagbe-breakdown ako. Sobra. Napapalo ko sila, napapagalitan ko sila. Nakakapagsabi ako minsan ng hindi maganda. Kahit na talagang punong-puno ka na gano'n. Napapagod na. Pero, may blessing din talaga na kapag kapag yung prayer, nandyan yung prayer, tapos yung konting pag-asa, nandyan pa rin talaga yung blessing. So, Palang buhay po sa atin mga ka-One Heart. Ngayon po, pupunta po tayo ulit sa Antipolo kung saan po nakatira si Bernadette. Gawa po ng nabalitaan po natin ngayon kagabi na yung isa sa mga anak niya may sakit. I promise na sabi ko, babalikan kita. No? Pwede na! So ngayon po, babalik po tayo upang Excuse me po. ipahatid po yung konting tulong kung ano po man yung may tutulong uli natin dahil may sakit po yung kanyang anak sa kadahilanan po na sobrang busy po natin ngayon. So sa mga kaibigan po natin, sa mga ka-One Heart po natin, unang-una po nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos at sa inyo pong lahat na nag-accept, nag-follow sa ating Facebook page at higit po sa lahat nag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you. Thank you. Thank you. Mga ka-One Heart, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-click at i-click yung notification bell. At saka po, yun po, maraming salamat po sa nagpahatid ng tulong sa ating kababayan na si Bernadette. Ayun po mga ka-One Heart, no? Maya-maya na lang po, pupunta po kami doon sa Lipa kung nasan po si Bernadette upang hatiran po ng konting tulong. At dahil po last interview po natin, yung last week, unang-unang interview ko po sa kanya, siya po kasi yung una kong na-vlog. Nakita ko po talaga yung situation niya, nakakadurog po talaga ng puso. Kaya sabi ko, babalikan kita kung ano man yung kaya kong maitulong, itutulong ko dahil nagsisimula pa lang po tayo. And ngayon po, no, papunta po tayo ngayon sa kanya mga ka-One Heart. Sa nakita ko po, last time na in-interview ko siya, nabitin po kasi gawa ng yung paligid, ang ingay-ingay, gawa po ng yung neighbor niya. Medyo maingay po, sobrang ingay po talaga, kaya yung video nabitin po kayo. Ngayon po gagawin po natin dahil wala na po doon yung kapitbahay na, dahil tinanggal na din po yung bahay. Ikaw, Toy, ano ang masasabi mo sa situation nyo ngayon? mahirap po. Mahirap. Magsisipag sa pag-aaral, ha, Toy? Mahirap, medyo mahirap po. Pero okay na rin. Kaysa wala. Okay na rin, kaysa wala. Saan ba ako kakapit din eh? Saan ako aapak? Dini na. Oo. Teka. Teka. 3 days later. Dito apak. Okay. Ito, dito ako aapak, no? Ayan, sobrang taas ng inaakyat namin. Bernadette. No? And as I promise, sabi ko babalik ako sa'yo. Sa ngayon, kamusta yung after ng first meet natin? Ay no, yung after naging masaya lahat, feeling thankful po, blessed. Yung binigay ninyo, nagamit naman ko kahit pa paano, syempre. Yun nga lang, syempre, kumbaga, may mga kailangang unahin. Inuna ko pa yung pangailangan ng mga bata. Nakapasok straight 1 week, almusal nila, pamasahe, tapos po, pang diaper ng baby ko kasi yun mahirap pag wala kasi yung budget mo na pamasahe ng mga bata, bibili mo pa ng diaper. So, inuna ko po yun.
Tapos yung pong kalahati, binigay ko sa ama ko. Yun yung pinamalengke para pang-ulam po, maghapon. Tapos yung kalahati ko pinabili ng, yung sample po na sabi ko na gusto kong magbenta ng mga merienda. Nag-sample po kami ng cassava cake. Yung iba dinala ko sa church kinabukasan. So, syempre, kumbaga, hindi ganun kadali. Unang-una yung mga gamit, tapos yung kalinisan ng lugar, baka question po ng tao. Kaya gusto man namin mag-ganon na mga merienda kasi mahilig kami. O gawa ng Luto. nasa, nasa ilog Baka po ng tao sa taas, saan niluto yan? Kaya ka Bernard, sabihin, malinis ba yan? Baka sumakat yung Kahit kumain malinis. dyan. Oh, naisip ko yun, mahirap kasi. Kahit nasabihin mo yung preparation, nililinis namin yan. Yung lugar, yun nga mahirap. Na ikaw may pwesto sa taas na doon makikita na nang ginagawa talaga doon. Yun. Eh, mahirap pagka ganun na kahit na inisip namin nalalako namin ng anak ko, pag walang pasok, or ako, uli-uli sa school sa hapon, nabenta yun. Saka sa barangay po. Ikaw yung bubuhay sa 5 mong anak. Kasama ko ang mga kapatid, tsaka magulang. Oo. Sa, Sumusupport din sila. Nandyan sila, sumusupport. Pero syempre, hindi naman lahat dapat nga sa kanila. Kaya kung may kilos ko kahit paano, minsan ako'y nagugupit ng mga may edad na, yung mga matatanda na hindi naman maarte o maselan. Tapos nagkukulay ng buhok. Ayun, go ako doon kahit magkano lang ibigay basta meron. At least, may, kumbaga may pangano ako sa mga bata, kahit konti. Pag kumpleto kayo dito, maiba tayo ng topic Pag kumpleto kayo dito, kasya kayong 5 doon sa maliit na kwarto nyo. Oo, di siksikan. Tapos yung mga kapatid ko yun, dun sila sa sala, tapos yung may asawa na, kasama yung asawa at isang anak, dun sa may, sa kwarto, dun sa taas. Sila nanay, kaya po gumawa dito. Kasi hindi pa ayos, nababasa ng ulan, kaya aayusin pa. Kasya naman ho, nagkakasya. Wala naman ibang pupuntahan. Umaalis din naman ho yung kapatid ko na yun after ng ilang araw, pati yung kanyang asawa at anak. Doon din na, stay sa side ng babae. Naghahanap siya ng malilipatan. Hindi pa rin kaya kahit magtulong-tulong. Kung rent-to-own naman na bahay, kakasyaga kami. Pagka yung row house lang, diga? Nagtanong na ho kami sa Nobista, napakaliit. Tapos naman, kung lupa naman, wala naman yung magpaparenta, maliban kung may kakilala na magpaparenta ng lupa. Hindi biglaan bigay. Para kung sakali matayuan, kasi nga si tatay, maalam naman siya magtayo nga ng Yun nga lang, doble ang gastos nun kasi bibili pa ng materials. Hindi katulad sa rent-to-own. Kaso, yun nga, hindi pa kaya sa ngayon. Kaya, sa awan ng Diyos, pasalamat ko dito sa nagpapaupa ng lupa. Katulad niya, nagtulong-tulong sila, nagbigay na uli sila ng 2 buwan ng kulang. 800 yun. 400 isang buwan. Sa renta ng lupa. So, 2 buwan na kayong hindi nakakabayad. Nagbigay na ho sila, hindi ko lang alam kung... Paano kung dumating yung time, maisipan ng may-ari? Kasi i-renovate yung lugar. Ay, sinabi na rin sa amin, gawa pati ng Kalmar ho. Part yung ilog ng Kalmar. Pa rin yung yung ilog, pag umaapaw siya, umaabot dito. Umaabot yun dyan. Nalaglag na. Nalis na po yung mga puno dyan. Kung pansin niya, may nalaglag ng puno dyan. Tapos, mataas sa sobrang taas. naman ho. Hindi, kapag naman ganun, kami ho'y alis to Abot naman. Hindi na kami nakakatulog sa gabi pag ganun ang panahon. Mahirap nga din. Yung mapapalagay. Mga bata na lang. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, mananawagan po tayo sa ating mga kapwa Pilipino na hindi naman sila nahirapan sa buhay. May mag-sponsor sa atin. Ano yung gustong-gusto mong answer doon sa mga lahat ng prayers mo para matulungan ka? Yan naman po kasi syempre hindi naman pwedeng biglaan. Yeah. Kumbaga, maganda naman din yung may pinaghihirapan or yung may stable akong pagkukunan. Kasi nga hindi ako makapagtrabaho, may maliit akong bata. Sino nga asikaso, hindi yung pwede. Hindi ka rin matanggap sa trabaho, gawa na nga. At nahihirapan din ako. Dahil nahihirapan ko gano'n. Gawa ng mata ko. Sabi ko, pray ko na lang po kay Lord na sana may stable na mapagkunan ng pagkakakitaan. Nasabi mo last time yung marunong siya magluto. Opo. Po siya? Baker and cook po siya sa Baguio dati. And yun nga na napalitan ng iba't ibang trabaho, napunta sa construction. Gusto ko na siya magpahinga sa construction kasi mahirap din yun. Alam mo yung food cart? Alam ko yun. Mas okay sa'yo yung ganon. Yun po, pwedeng. Yun ang gusto mo? Yun ang alam niyo po para sa akin kasi bilang yun nga, single mom. Yung araw-araw kang merong hawak kahit 100, malaking bagay. Hindi nakaka-absent ang bata. Pamasahin nila sa umaga, 4 sila. 25. Minsan may mabait, nililibre sila ng pamasahe ng tricycle.
Minsan, ang baon nila, tigta 10 pesos lang po yan pag meron. Extra. Sa uwian po, lakad na talaga kami niyan, maliban kung maulan. Ayun, tipid na tipid talaga mga bata. Ang mahalaga may chokot pandesal sa maga. Yun lang po talaga ang ano nila. Kaya sabi ko, mahalaga yung may araw-araw kong income, kahit 100 lang yan. May mabentang dishwashing halagang 50 pesos. Ang laking bagay sa akin. Ganun ho. Minsan lang talaga nauubusan. Hindi ko napapaikot yung puhunan kasi sa kanila lahat. Din lahat kuha. Ayun. Malaking bagay ko pag nagbibigay ang kapatid ko, pang diaper ng bata. Malaking bagay. Eh, hindi naman pwedeng lahat sa kanila kasi nga, sagot nila ang bigas, ulam, sagot nila ang bills. Wala naman ko naambag masyado sa bills. Kapag nagkakapera lang talaga ako. Minsan, nakakatuwa. May nag-sponsor ng bata ng baon. Ganun. Gaano kahirap ang single mom? Mahirap po. Sabi ko sa inyo, hirap. Nakakabaliw. Minsan gusto mo na umiyak na malakad. Hindi naman pwede. Tsaka, yun nga. Nakikita ng mga bata na mahina ka. Tapos, may time talaga na mag-breakdown ka. Na, ayan, sa hirap ng, wala kang mapaglabasan, wala kang outlet. Napapagalitan mo sila. Tapos, wala kang may ibigay sa kanila. Ayun, bawa. Gusto mo magbigay ng may gusto ng bata na pagkain, ganyan. Bili. Hindi ka tulad dati. Iba-iba. Maaluan kasi dati. Kasi syempre, kumbaga kung ano man yung isang bagay na hindi ko sila titipidin, pagkain. Sabi ko, ngayon, wala. Miski igatas, hindi na sila nakapag-atas eh. Thankful na lang ako na breastfeeding tating ako kahit nasabihin na ako yung mamaya, gano'n. Ako yung laging gutom, gawa na nadali yung bata. Okay lang, as long as okay siya, walang sakit, masigla. Yung mga anak ko, wala silang outlet na mapaglaruan. Anong kalaro, maliban sa school. Minsan nakakanood naman, banding namin, pag kami, load ako malaki-laki, nakakanood ko sa cellphone. Minsan sa TV, bihirang-bihira naman. Yun yung challenge as a single mom. Nahirapan ka maghanap ng trabaho. Puro extra income to survive your kids. Hindi sure yung mga extra na yan. Ang alwan, pag tinawag ako ng 2 beses o 3 beses sa isang linggo doon sa laundry shop kasi magkano rin yun a day, 300 na higit. Hindi pa ako pagod kasi magtutupi ka na, magpapake ka ng mga damit sa laundry shop. Yun yung mga ganong trabaho na madali na para sa akin kahit na wala na siya. Hindi niya alam dun na wala na to. Wala na talaga. Hindi nila alam na... Hindi ko binanggit. Wala na nakakapagtanong. Pero alam nila na 5 yung anak ko. As Nakikita in, nila. talagang blind na? Yung talagang totally... Kailangan lang operahin na siya. Sabi ko sa akin, surgery na daw ito. Kasi lalalae. Baka wag lang daw pong glaucoma kasi nahahawa yung kaliwa. Magkano yung magagastos sa surgery daw? Hindi mo tinanong. Pero nagsabi siya na insight niya sa akin. Kaya, yun, medyo nasad ako nung nakaraang araw na yun. Ang hirap ng may 5 anak tapos wala kang trabaho, no? Dahil hindi ka matanggap because of your health condition. Hindi ako Puro confident. extra income lang, Hindi no? rin confident na mag-apply sa iba. Although sabihin ko na kaya kong pag-aralan. Yung sa call center, work from home, wala lang talagang tools, walang resources. Mostly kami mag-asawa na lahat ng tinutulungan namin may mag-sponsor, especially sa'yo, yung situation mo. Ayun po, no, mga kaibigan, mga kawan heart, kung sino po yung may maluwag at malaking puso, willing po na mag-sponsor. Unang-una yung health condition ni Bernadette, nga po, no, yung kanyang right side, yung right side niya, blind na po dahil sa situation niya, nahirapan po siya na mag-work dahil lagi po siyang bumabagsak sa medical exam. And as of now, meron po siyang 5 anak. Maliliit pa po yung mga bata, yung panganay, grade 6. And ngayon, puro sideline lang po yung nagagawa niya. Sa gusto pong mag-support, sa gusto pong mag-sponsor, sa may mga mabubuting loob, nananawagan po ako sa inyo po na kami ni Bernadette. Kung gusto niyo po mag-sponsor sa kanya, especially yung health condition niya, hindi ko po alam kung magkano po yung operation sa kanyang right side na mata para at least makarecover po. Or kung sino po yung mga tao na may magandang puso, mga ka-One Heart, mga kababayan, mga friends, mga business owners, pwede po kayo mag-pledge kahit very small amount. Mag-PM lang po kayo dun po sa One Heart Explorer na Facebook page po natin. Ito po, yan. Dito kayo may message po, no, para maiparating po natin kay Bernadette yung ating support. Last option po sa ngayon, para siya magkaroon ng masustain niya yung kanyang family. Although madami po sila dito 15 sa isang maliit na bahay.
sabi nga po pag umuulan, di nila alam kung saan sila, kung paano yung gagawin. Tumutulo yung tubig, yung kaliwat kanan na mayroong kanal. So, hindi pa po natin alam pagdating ng araw kung paalisin sila dito, kasi mura lang po yung renta nila dito, 400 pesos isang buwan. 2 buwan na nga po silang hindi nakakabayad. Imagine niyo po, mga ka-One Heart, mga kababayan, 400 na lang po yung renta. Nahirapan pa sila dahil yung nga po puro extra job lang. Kung matutulungan po natin sa may mga tao na may magandang loob, hindi naman po nahirapan financially, pwede po kayo mag-contribute. Hatid lang po kayo ng message sa Facebook page ng One Heart Explorer para maparating po natin yung inyong tulong. Kung kaya nyo po o kung sino po man na gustong mag-donate, mag-sponsor ng bike na heart, para mapag-umpisahan sa negosyo, kayo po bahala po kayo kung ano po yung nasa inyong puso, kung ano po yung calling sa inyo ng Panginoon Diyos. Huwag po kayong mahiya na tumulong. Very small amount of money, pag pinagsama-sama po natin, malaking tulong. Wala po tayong kayang magawa kahit malaki, pero kung tayo naman pong mga Pilipino nagtutulungan sa maliit na halaga, napakalaking tulong po, nakakataba po ng puso, marami po tayong pamilyang matutulungan. And ayun po, sa situation nga po ni Bernadette, mga kababayan, mga ka-One Heart, ito po, pinupul documentary po namin ngayon para at least makita nyo yung buong situation niya. Nakita nyo naman po yung bahay. Challenge dito, pag umuulan ng malakas, ang mga bata hindi makapasok dahil yung dinaanan ko po kanina, doon po dumadaan yung tubig. Kaya hindi pang long term yung kanilang pag-stay dito. Lahat naman po ng prayer may answer ang Panginoon Diyos. Sabi ko nga po lagi sa John 3:16, mahal tayo ng Diyos. Never niya tayong iiwan. May mga pagsubok na dumarating sa atin. Pag binigyan tayo ng pagsubok na kasinlaki ng barko, bibigyan naman tayo ng Panginoon Diyos, ng ating Ama, ng solusyon na kasinlaki ng dagat. I humble myself na lumalapit po ako sa inyo na kung maaari po, tulungan po natin si Bernadette. Yun lang po yung tanging hiling. Ako po, si Bernadette, na ma-sponsoran po siya. And ngayon po, ako naman po gumagawa din ng paraan para at least po makatulong tayo. So Bernadette, ano yung gusto mong i-message sa ating... Ayun nga ho, ngayon pala nagpapasalamat ako po doon sa blessings kahit gano'n man yung kaliit. Laking bagay po para sa akin nun. And yun nga, hindi naman solusyon sa lahat yung, kumbaga, kung may pera ka man, kahit gano'n pa yung kalaki. Kasi kung hindi mo alam yung gagawin doon, di ba po, wala nang mag-guide sa'yo na tao na ito yung tamang gawin, di ba po? Kasi kailangan mo talaga nun Aminado ako nun Kahit sabihin mong may kaya kang gawin, kailangan mo ng tulong na iba. Lagi. So, hindi naman ako naiyak sabihin na kailangan ko ng tulong. Kailangan talaga. Oo, hindi ako yung para mag-ano pa na kaya ko to, ako nang bahala, bigay mo sa akin yan. Hindi. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ng tulong ng maalam sa negosyo. Ano bang tama kong gawin? Ano bang dapat? Sa estado nitong bahay, ano ba yung bilang nanay ng 5 bata na ano bang pwede kong negosyo na gawin na at the same time maasikaso ko pa rin yung mga bata na madali ko pong mai-prepare, madali kong may papaikot yung puhunan, yung ganun po. One day, sa pangatlong balik ko sa'yo, may answer na. Ano na? Sa pangatlong balik natin, sa pangatlong pagkikita natin, you never know, one day, hindi natin alam kung bukas, next week, next month, o next month. Basta may pangatlong beses pa tayo magmi-meet. Sa pangatlong beses na magmi-meet tayo, siguro may negosyo ka na. Bibigyan ka na ng Lord. Sige, kung yun ang makakatulong, gagawa tayo ng paraan para magkaroon ka ng food cart. Food cart na ating kasama si tatay mo. Okay. Bernadette, meron akong konting love gift sa'yo ulit. Ito, sponsor to ng Crown Barley. Mm-hmm. Ito yung gagamitin mo sa anak mo. Yung, di ba, nanakit yung kanyang ano. Pwede mo pala sa bata. The best yan, perfect yan. 2 box. Tapos, lagi mo itong pababasa ha. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Lagi niyong babasahin to ha. Mahilig ko yung magbasa. Tapos ito,
kulayan mo ako na mas masaya. Ang ganda nito. Nagpapasalamat po kami sa sponsor ng crayons. Ito po yung crayons kay brother Joseph Rivera. Ano po, brother, maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Tapos, may nag-sponsor sa atin. Sponsor to ni Kapitan si Noy Marasigan. Kapitan Noy Marasigan, maraming salamat po. Sa Luta Sur po, si Kapitan Noy Marasigan, maraming salamat po. Meron akong konting love gift sa'yo. Pagdamutan mo na, ha? Ay, naku. 1,500 lang to, pero Ang bagay po yan. panggastos nyo. Sobrang thank you po. Thank you sobra. May dumaan man na bad news sa akin itong araw, nakaraan na talagang sad ako na to the point nagsungit pa ako sa anak ko kasi nga, yun, nakakainis naman kasi talaga, di ba po? Nakakainis sa part ka na yun, hindi ko na magawa yung, kumbaga, feeling ko hindi ako enough. Ang hirap ng ganung pakiramdam sa anak mo. Tapos, yun nga, yung kulang yung magagawa ko. Tapos, ganito pa, sabi ko. Tapos sabi ko, ito na lang, Lord, ito na lang kunin mo. Huwag lang magkakasakit. Diyos ko, sabi ko po, huwag na lang talaga magkakasakit. Kasi ang hirap. Meron pa lang blessing, another blessing ulit na hindi ko man talaga ina-expect na malaki siya or ano man. Napakalaking bagay po. Napakalaking bagay. Sobrang thankful po ako. Nagpapasalamat ako na kahit minsan hindi ako perfect na ina. Hindi ako perfect na ina. Nagagalit ako. Nagbe-breakdown ako. Sobra. Napapalo ko sila. Napapagalitan ko sila. Nakakapagsabi ako minsan ng hindi maganda. Kahit na talagang punong-puno ka na gano'n. Napapagod na. Pero may blessing din talaga na kapag kapag yung prayer, nandyan yung prayer, tapos yung konting pag-asa, nandyan pa rin talaga yung blessing. So, sobrang thankful po ako. Looking forward po ako na, kumbaga, may mabubuting puso na mag-share ng kaalaman nila sa akin na ano ba dapat kong gawin. Tapos, paano ba ako magsisimula? Yun po, ulit na, yun sa mga negosyo na iisip ko, ang dami kong pwedeng isipin, pero hindi ko yun magagawa ng basta kung walang tutulong sa akin na, ito ang gawin mo, ganito ka magsimula, ganito mo, kung ano yung paraan. Yun po, yun lang yung gusto ko. Kasi, ang hirap kapag ikaw lang na wala kang alam sa ganun, na masyado, na ang hirap lang din po talaga sa ano ko. Pero, positive pa rin po ako. Fighting pa rin, sabi ko ang ganun. Fighting pa rin. Araw-araw, sa awan ng Diyos po. Po mga ka-One Heart, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel at pag-follow sa atin pong Facebook account. Yung kanya pong kalagayan talaga ay sabihin na lang po natin na talagang nakakadurog ng puso po mga ka-One Heart. Dahil po sa kanyang situation, hindi lang po siya single mother na may 5 anak po. Yung kanyang right side ay totally blind. Kaya po ako si One Heart Explorer po ay lumalapit po sa inyo mga kababayan kong Pilipino na meron pong malinis at bukal at malaki po yung inyong puso na handa pong tumulong. Huwag po kayong mahiya na tumulong sa ating mga kababayan, especially yung na-encounter natin lalong-lalo na po ngayon si Bernadette na nakatira sa ilog. Yung ilog po na yon, pag yung po ay nagkaroon ng bagyo, umaapaw po. At nakakalungkot po dahil minsan inaabot po sila at ang tangi ko lang pong may tutulong sa ngayon sa kanya, konting finances. Maraming salamat po sa nagbigay ng kalating kabang bigas kay Kapitan Noy Marasigan. Kap, marami pong salamat. At ayun po, sa gusto po magpaabot ng tulong, mag-sponsor po, tulungan po natin si Bernadette. Sa nakikita ko po, ang kanya pong number 1 kailangan yung mata. Sana po maoperahan yung mata niya dahil wala po siyang finances, wala siyang pera. Baka po may mga mabubuting puso't loob na kababayan tayo, matulungan po natin. Ayun po, I pray to God, mga kababayan, mga ka-One Heart, na matulungan po natin siya magkaroon ng business kasi po lahat ng pinapasukan niya, ina-applyan niya, lagi po siyang bagsak sa medical exam because of yung kanyang right eye, hindi po makakita na, blind na po. Kaya ang last option as of now, si Bernadette, magkaroon po siya ng maliit na food cart
ayun po yung pinagpipray natin at yun po yung wino-workout natin. Kaya po mga kababayan ko, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong mga kapwa Pilipino, tulungan po natin si Bernadette. Maliit lang po, kung magkano po yung kaya ng inyong bulsa. Kung meron po kayong piso dyan, 10 piso, 20 pesos, 50, o kung magkano po yung kaya nyo, sama-sama. Maliit lang po ito, pero pag sama-sama, malaki pong tulong at atin pong ipaparating kay Bernadette para po makapag-start siya sa kanyang food cart. Ano po, yun lang po mga Ka-One Heart, mga kababayan natin Pilipino. Maraming salamat po. At huwag niyo pong kalimutan i-share ang ating Facebook page, ang One Heart Explorer. At please follow and subscribe na rin po sa YouTube channel natin. And don't forget click the notification bell. Ito po, yung page po natin. Ito. Yan, ito po yung page natin, One Heart Explorer. Ganon din po yung ating YouTube channel, One Heart Explorer po. Paki-subscribe nyo po at saka po paka-click yung notification bell para lagi po tayong update. Mga Ka-One Heart, lubos po ang aking pasasalamat sa Panginoon Diyos at sa inyo pong lahat ng inyong buong suporta po. Nakakataba po ng puso ang ating mga ginagawa sa ating kapwa Pilipino. Tayo po ang magtulungan at magmahalan. Sabi po ng Panginoon Diyos sa John 3:16, mahal po tayo niya. Mahal po tayo ng Ama. Maraming salamat po. God bless.